Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renz Duardo at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tatlong tao, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, ganap na uto mga mata. Ano ang iniiyakan niya? Kinuha ng Aaron ang dalawang tao at naglakad ng ilang hakbang. Marahan siyang tumabi sa matanda, nag-aalala at naguguluhan. Bulong niya, "Kuya, anong problema? Hindi ka ba dapat makonsensya sa pagmamaliit mo sa Aaron?" Pangolin ngumiti, "Hindi kailangan, dahil kung gayon, ang mga luha ng pagkakasala ng mga tao sa buong mundo ay maaaring bumuo ng isang dagat." Mapait na ngumiti si Zia Wei at umiling. Tahimik niyang tiningnan ang pangolin at sinabing, "Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ang mga insektong ito ng dugo ay nakakapinsala sa lahat ng direksyon. Ang matandang Panginoon ay dapat magkaroon ng lahat ng uri ng problema upang manirahan dito. Ngayon ang malaking problema ay naalis na, at ang matandang Panginoon ay dapat umiyak ng may kagalakan." Hindi nagsalita si Aaron at tahimik na naghintay sa sagot ng matanda. Tumigil sa paghikbi ang matanda, ngunit tumingin sa butas sa harap niya at mapait na bumantong hininga. "Alam mo ba kung bakit may butas na halos 1 metro ang taas at 1 metro ang lapad sa harap ng pintuan ko?" Nagkatinginan ang tatlo. Sinabi ni Zia Wei, "Hindi ba ito ang mag-iwan ng silid para makapasok sa bahay? Bakit hindi madudurog hanggang mamatay ang plastisini dito?" Bahagyang umiling si Aaron at sinenyasan si Zia Wei na huwag magpatuloy. "Kung gusto mong mag-iwan ng espasyo sa harap ng pinto, kailangan lang ng 1/2 metro ang lapad o 1/2 metro ang taas. Hindi naman kasi masyadong malaki ang pinto. Gayunpaman, ang ganoong kalaking disenyo ay tila matagal, matrabaho at walang kabuluhan para sa matanda na medyo matanda at napakaikli. Sa katunayan, ang Aaron ay palaging may pagdududa tungkol dito." Napangiti ang matanda, mula pa noong unang panahon, tumanda na ang mga tao. Pagtanda nila, gagawa sila ng kabaong para sa kanilang sarili, upang pagdating ng panahon ng kamatayan, wala na silang matitirhan. Walang mga puno sa sobrang nyebe na lugar na ito, kaya maaari ko lamang ayusin ang mga hakbang sa mga lokal na kondisyon. Ibig mong sabihin, ang butas sa harap ko ay hindi lamang ang pintuan ng bahay, kundi pati na rin. Naisip ng Aaron ang layunin nito. Tumanggo ang matanda, "Oo, ito ang aking kabaong, ang aking libingan." Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, medyo nagulat si Aaron, ngunit mas inaasahan. Tumingin si Pangolin kay Aaron, at pagkatapos ay tumingin kay Zia Wei, na nasa mababang mood. Napangiti si Heihei, "Bakit mo nasabi ito? Aaron won, at ang mga insektong ito ng dugo ay mamamatay. Maaga ka pa sa kabaong na ito." Hindi sumagot ang matanda. Binalik niya ang tingin sa Aaron at sinabing, "Iniligtas mo ako, iniligtas kita, at naging magkapantay tayo. Gayunpaman, pagkatapos mong magising, tinulungan ko ang batang babae na makabawi ng mas mabilis. Hindi ka ba magkakaroon ng opinyon?" Tumanggo si Pangolin at Zia Wei, na totoo. Dahil walang pagtutol, "Well, young Master Han, may utang ka sa akin." Ngumiti ang matanda, "Ngayon hihilingin ko sa iyo na bayaran mo ang pabor na ito." Pagkatapos ay bumangon ang matanda, bumangon ng dahan-dahan, at pagkatapos ay lumabas ng pinto at pumasok sa hukay. Humiga siya sa gilid at ipinikit ang mga mata, ang pabor na ito ay para abalahin si Mr. Aaron para ilibing ang matanda. "Ikaw at ako ay magkakaayos na. Pagkatapos kong ilibing, ang matinding snow ay biglang mawawala sa loob ng 3 araw. Makakaalis ka rito sa loob ng 6 na oras, ibig sabihin, 12 oras. At saka, kung may gusto ka sa bahay na ito, alisin mo ito at ibigay sa iyo,
bilang isang matanda. Nang marinig ito, nagtinginan ang tatlo na may kainahinala. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng matanda. Paanong biglang naging ganito? Ang matanda, Elder, may nagawa ba akong mali sa tatlo? Tumingin si Aaron sa matanda na may kaunting panghihinayang at sinabi sa mahinang boses. Oo kuya, kung mali ang ginagawa natin, pwede mong sabihin. Bakit gusto mong mamatay? Nagmamadali ding sabi ni Zia Wei. Parang kasama mo yang mga uod ng dugo. Bakit kung mamatay sila, kailangan mong ilibing? Huni ng panggalan. Kahit na mahirap, talagang nag-aalala ito. Napangiti ng mapait ang matanda, bagamat ang matanda ay isang walang kwentang matanda, paano siya ililibing para sa ilang mga insekto lamang? Basta, patay na sila, mabubuhay pa ba ang matanda? Kung hindi mo kayang mabuhay, baka mamatay ka ng mas maaga. At least malakas ka, at makakagawa ka ng magandang libingan para sa matanda. Mas mabuti pa kaysa itapon ng matanda ang libingan niya noong nabubuhay pa siya. Ilibing natin itong kalahating nakalabas at kalahating nagpahinga. Halika, tatlo, bigyan mo ako ng pabor. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Tumingin si Zia Wei at Panggalan sa Aaron at gustong malaman kung ano ang gagawin mula sa kanya. Sumimangot si Aaron. Ilang sandali pa, umiling siya, Old Master, gaya ng sinabi mo, iniligtas mo ako. Natural, ikaw ang aking benefactor. Ano ang pinagkaiba ng taong naglibing ng buhay na tagapagligtas ng buhay sa isang hayop? Kung gusto mong gawin ito ng Aaron, mas mabuting maging masaya ka. Patayin ang Aaron, kahit Aaron ay maaaring maging tulad ng isang tao. Pagkatapos noon, marahang inilabas ni Aaron ang kanyang jade sword. Hawak niya talaga ang dulo ng espada sa kamay, sinugod ang hawakan sa matanda at dahan-daang ginalaw sa harap niya. Sa pagtingin sa espada na ibinigay ni Aaron sa hangin, ang matanda ay bumantong hininga ng walang magawa. Young Master Han, bakit mo ito kailangan? Hindi kita tinuturing na kontrabida. Kung hindi, hindi ko hihilingin na ilibing mo ako ng buhay. Kung tutuusin, sa puso ko, isa kang batang bayani. Kung may libing mo ako, wala akong panghihinayang sa buhay ko. Dahil sa tingin ng matandang master ay hindi isang kontrabida ang Aaron, bakit hayaan siyang gawin ang negosyo ng kontrabida? Sagot ni Aaron na may kasamang ngiti. Oo, kuya, huli na kaming magpasalamat sa pagligtas mo sa amin at pagbibigay sa amin ng pansamantalang tirahan. Paano namin magagawa ang kasalanang iyon? Nagmamadaling nagpayo si Zia Wei. Tumango rin si Panggalan at sinabing, matanda, hindi tayo lahat. Bakit mo ito ginagawa? Kung mayroon tayong masasabing malinaw, ayos lang. Tiningnan ng matanda ang plasticini sa kanyang ulo at bumantong hininga, ngunit kahit hindi mo ako patayin, hindi ako mabubuhay ng matagal. Elder, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Aaron. Ang blood bug ay isang mahalagang pain para mahuli ang moonlight ghostfish. Ngayong wala na ang blood bug, natural na hindi na maaaring umiral ang moonlight ghostfish. Sa sobrang snow na lugar na ito, kung walang moonlight ghostfish, ano ang pagkakaiba nito sa kamatayan? Mapait na ngumiti ang matanda. Nang marinig iyon, nagkatinginan ang tatlo. Sa oras na ito, naalala nila na minsang sinabi ng matanda na kung gusto mong mahuli ang liwanag ng buwan na isdang multo, kailangan mo ang dugong uod. Ito, naisip ito ni Han Sanchen at nakonsensya sandali. Inatake ka ng blood bug. Pinatay mo ito para protektahan ang sarili mo. Wala namang masama. Bakit ka makonsensya? Malumanay na ngumiti ang matanda at aliw na tumingin kay Aaron. Hindi ko pinapatay si Boren, pero namatay si Boren dahil sa akin. Paanong hindi siya makonsensya? Ngumiti ng mapait si Aaron. Sa umpisa pa lang, uod ng dugo at kasamaan ng matandang ina ang iniisip niya. Naturally, ang gusto ko ay kung paano aalisin ang mga problema sa hinaharap ng tuluyan, ngunit saan ko gustong makuha ang maliliit na detalye ng orihinal na pag-uusap. Ngunit sa anumang kaso, ito ay talagang kapabayaan ng Aaron. Brother Aaron, anyway, mahirap din itong lugar na sobrang snow. Bakit hindi mo bigyan ng pera ang matandang master at ilagay siya sa magandang lugar? Nakita din ni Zia Wei ang pagiging mapanglo ni Aaron at nagmamadaling bumulong. Nang marinig ito, mabilis na tumango ang Panggalan. Ito ay talagang isang magandang paraan.
Bahagyang nag-isip din si Aaron. Natural na hindi problema para sa kanya ang pera, tama si Zia Wei. Well, sir, babayaran ko ito, o hahanapin ka ng magandang lugar para kumpunihin at tirahan ka, o kung mayroon kang paboritong lugar o lungsod, ay, bibili ka ng courtyard. Matagal nang namumuhay sa ganitong ugali ang matanda. Kapag nagpupunta siya sa ibang lugar, hindi na siya marunong mamuhay, umiling ang matanda. Sa puntong ito, huwag kang mag-alala, matanda. Mag-iiwan ako ng sapat na pera sa iyo. Mangyaring gumamit ng mga katulong at tanod upang panatilihin kang walang pag-aalala sa buong buhay mo. Taos pusong sabi ni Aaron, biglang tumawa ang matanda at tumingin kay Aaron, binata, nailigtas kita sa liwanag ng buwan na ghostfish, nabenta ko na ito, bihira lang, pero hindi mahalaga, gusto mo ba talagang gumamit ng maraming pera bilang kapalit? Ngumiti si Aaron at tumango, dahil masasabi ito ni Aaron, natural niyang magagawa ito para ipakita ang kanyang sinseridad. Sa pagsasalita nito, kumaway si Aaron sa kanyang kamay at narinig lamang niya ang pagbagsak, ang gintong ilaw sa bahay ay kumikislap, at ang malaking bilang ng mga alahas ay agad na nakatambak sa lupa. Kontento ka na ba kuya? Mahinang tanong ni Aaron. For my cheap old life, seryoso ka ba? Sumulyap ang matanda sa mga tambak ng alahas sa lupa at tumingin kay Aaron. Tumango si Aaron. Huwag mong sisirain ang iyong pangako. Biglang tumawa ang matanda at mabangis na umupo. Sige, Han, gusto kita. Dahil binigyan mo ako ng malaking regalo, binibigyan din kita ng malaking regalo at tulungan mo akong bumangon. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtingin sa sinabi ng matanda, sa wakas ay nakahinga ang tatlo. Nanguna si Aaron sa pagngiti at pagwagayway ng kanyang malaking kamay. Agad na dinala ng hindi nakikitang puwersa ang matanda pabalik sa bahay mula sa hukay. Halika, sumama ka sa akin. Pagkalapag ng matanda, buong tapang niyang ikanaway ang kamay, at saka mag-isa na naglakad patungo sa bahay. Pagkatapos ay umupo ang matanda sa mesa. Kakaibang tingin ni Pangolin sa likod ng matanda at tumingin kay Aaron at Zia Wei. Anong problema ng matanda? Pareho silang ngumiti ng mapait. Bigyan mo kami ng malaking regalo para sa bahay niya. Tumingin ulit si Pangolin sa buong bahay at sinabing, kahit malaki ang bahay, simple lang. Maaari mong makita ang lahat sa buong bahay sa isang sulyap. Kung kailangan mong sabihin kung ano ang mahalaga sa bahay, natatakot ako na ito ay ang matanda na nakaupo sa mesa. Walang pag-aatubili na umiling si Aaron. Kung tutusin ay wala siyang pakialam sa sinasabing malaking regalo ng matanda. Para sa Aaron, ang pagpayag ng matanda na hindi mamatay ang kanyang pinakamalaking regalo. Bakit ka pa naghihintay? Halika dito. Nang makitang hindi sumunod si Aaron at ang iba pa, tumangala ang matanda sa tatlo at hinimok sila. Tumanggaw si Aaron at ngumiti sa Pangolin na si Zia Wei. Pagkatapos ay dinala niya ang mga ito sa mesa at dahan-daang umupo. Napangiti ang matanda. Sa oras na ito, inilabas niya ang meat foam ng natitirang moonlight ghostfish. Bagamat pagkatapos ng kanyang pagtatapos, ang bula ng karne ay mas malinis, ito ay bula lamang, na mukhang talagang sira. Nagkatinginan silang tatlo ng may pagdududa. Matanda, ito ba ang tinatawag mong malaking regalo? Pagtataka ng Pangolin. Tinitigan ni Aaron ang Pangolin. Ano ang ginagawa mo upang pasiglahin ang matanda sa oras na ito? Pangalawa, kahit na magpadala ng lupa ang matanda, ito ay isang pagkakaibigan, na natural na malalim. Tumanggo ang matanda, eksaktong. Naalala ko ang sinabi ng matanda na ang bagay na ito ay isang kayamanan. Ngumiti ng mahina si Aaron. Tumanggo rin ang matanda, bahagyang sumimangot si Zia Wei at Bamulong, sa totoo lang, sa tingin ko tama ang matandang master. Baby talaga ito, yung baby ko, tuwang-tuwa ang matanda nang makitang may nakakaunawa sa kanya. Pagkatapos ay bahagyang gumalaw sa kanyang kamay at kumuha ng tatlong maliliit na table task. Ito ang tableta ng apoy, na maaaring makagawa ng kaunting mainit na agos pagkatapos itong inumin, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at hinati sa kalahati ang maliit na tableta. Kumuha siya ng 3 at kalahati sa kanyang kalooban at inilagay sa harap ng 3, subukan mo. Tiningnan ni Pangolin at Zia Wei ang Aaron. Nang makitang hinawakan niya ito, inilagay nila ito sa kanilang bibig. Sunod-sunod din ang paglalagay nito sa kanilang bibig. Ang lasa ay magaan at matamis. Mapait pa nga ito pagkatapos ng lasa,
Ngunit pagkatapos nito, mararamdaman mo ang isang bakas ng iba't ibang mainit na daloy mula sa tiyan at hanggang sa lahat ng bahagi ng katawan. Ang fire pill na ito ay hindi isang kakaibang gadget, ngunit isang simpleng cold-proof na gamot sa malamig na panahon, nakangiting paliwanag ng matanda. Tumanggaw si Aaron, totoo naman. Bagaman mayroong mainit na agos, ito ay napakahina. Okay lang na umiwas sa lamig, ngunit kung ito ay sobra, ang epekto ng gamot na ito ay hindi makakasabay. Parang naka-down jacket, napangiti ang matanda, pagkatapos ay bumangon siya at lumapit sa kalan. Halos katulad ng dati, nagbuhos siya ng tubig sa mangkok, at pagkatapos ay ibinabad ang isang tuyong berdeng halaman sa tubig. Maya-maya ay lumapit siya dala ang bowl. Pagkaupo muli, ngumiti siya, inilabas ang mga basang berdeng halaman mula sa mangkok, inilagay sa kanyang bibig at sinimulang nguyain. Isa pa rin, itong pamilyar na formula, tulad ng paraan na ginamit upang makatipid ng Aaron ngayon lang, kumunat ang noo ni Pangolin na halatang hindi katanggap-tanggap, tahimik niyang hinawakan ang binti ni Aaron at bumulong, nginuya lang niya ang bagay na iyon at ipinasok sa bibig mo kasama ng isda, nang marinig ito, hindi napigilan ni Aaron na sumimangot, dapat kong sabihin, ito ay talagang kasuklam-suklam, ngunit kung ikukumpara sa kasuklam-suklam, kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng Aaron ay ang pamamaraang ito ay mapangahas, ginawa niya ito nang hindi nagtatanong sa iba. Anyway, ang resulta ay upang gamutin ang kanyang sarili, sa makatuwid, ang pamamaraang ito ay natural na may kanyang dahilan, ngunit dahil dito, lumitaw ang problema. Ano ang prinsipyo nito? Sa pag-iisip nito, tumingin si Aaron sa mga mata ng matanda na puno ng pagdududa, umaasang makukuha ang sagot mula sa kanya. Sa pagkakataong ito, ngumiti ang matanda at ngumunguya sa kanyang bibig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!